Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang muling pagkakataon sa atin this Wednesday night, no? Na tayo sa pamagitan ng ganitong pamamaraan ay maihahatid muli ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kapatiran sa Marikina Valley Bible Baptist Church. Muli binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating Panginoon, manunubos at tagapagligtas. Patuloy po natin ipanalangin ang ating bayan at sa patuloy na lockdown na ito. At alam naman po natin ang balita sa pagpatuloy na pagtaas at pagbaba ng mga kaso ng may mga COVID. Patuloy mag-ingat po tayo mga kapatid. At umaasa ako na kung loloobin ng Panginoon by August 20 ay magiging maluwang na. Sa susunod po na linggo ay 27 tayo po makakapag face to face na, kundi man talagang papasok po to na walang iba po kundi September. So we are hoping and praying that mas umigi na po ang lagay ng ating mga kababayan, maging ang ating bansa magkaroon ng paghilom sa karamdaman na tumama hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba-ibang mga bansa. Sa gabi pong ito muli po nating pag-aaralan ng isang talinhaga. At ang title nga po pala ng talinhaga ng ating pag-aaralan, ang talinhaga patungkol sa mga magsasaka ng ubasan. Ito po yung mga tenant, no? Nangungupahan or inupahan ng nagmimi-ari ng ubasan. Pero bago po yan, wag po natin kalilimutan na ipanalangin yung mga kapatiran natin. Of course, lagi nating dinadalangin at nilalapit sila sa Panginoon. Si Brother Alex, si Brother Noy, at iba pa natin mga kapatiran. Kung meron kayong nalalaman na nagkaroon ng karamdaman within the week, maaaring ipaabot nyo po sa akin para mai-announce din po natin at masabi po natin sa higit na mas maraming kapatiran natin. So mga kapatid, no, isama po natin sa panalangin palagian ng ating church, ang mga miyembro, ang kalakas at kalaguan nila, ang patuloy na pag-iingat sa kanila ng Diyos, hindi lamang sa aspetong espiritual kundi pati sa aspetong physical kundi pati sa espiritual. In the same time, kung ano mang pangangailangan ang meron tayo itong dumadaan na araw ay tulungan nawa tayo ng Diyos na matustusan ang mga pangangailangan ito. Manalangin na po tayo mga minamahal. Let's pray. Mahabaging Diyos naming nasa langit, marami pong salamat sa oras na ipinagkaloob mo. Salamat Ama sa pribileyo na makapagturo muli ng iyong salita. At ang dalangin ko Panginoon, buksan mo ang puso ng pangunawa ng iyong mga anak na makikinig ng iyong salita, maging ako na tagapagturo nila. Panginoon, bigyan mo ako ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos upang maalala ko at maunawaan ko rin, Panginoon, yung pagkakasunod-sunod ng mga mensahe at mga punto na ibabahagi ko sa kanila. Salamat sa pribileyo, Panginoon, na makapagturo at ganoon din sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, bigyan mo po ng katapatan ang iyong mga anak na maalala nila, madisiplina at magkaroon talaga sila ng oras para makapakinig at makapanood ng mensahe, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. Umaasa kami, Panginoon, na sa inaharap ay iigi ang panahon para makabalik kami muli doon sa face-to-face set up sa aming church. Salamat po sa mga kapatid na nabakunahan at kung meron pa pong hindi nababakunahan at magdi-decide silang magpabakuna, bigyan mo po sila ng magandang schedule. Salamat po o Diyos sa gabing ito na ibigay mo. Sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, tayo po ibabasa na ang talinhaga patungkol sa magsasaka ng ubasan. Ang makikita po natin to sa Luke 20:9 and to 19. Makikita rin natin to sa Book of Matthew, makikita rin natin to sa Book of Mark. Ngunit ang napili ko pong text ay nasa Luke 20. Ganun pa man ay babanggit pa rin ako ng mga sitas sa Mateo at saka sa Marcos na masasabi rito sa Synoptic Gospel sa punto de vista ni Luke, wala rito yung iba na nabanggit sa Marcos at saka sa Mark. Lucas Kapitulo 20, 9 hanggang 19. Ito ang sabi ng Biblia. At sinimulan niyang isalaysay sa taong bayan ang talinhagang ito. Isang tao ang nagtanim ng ubasan. Ipinagkatiwala niya ito sa mga magsasaka at pumunta sa ibang lupain ng mahabang panahon. Nang dumating ang panahon ay nagsugo siya ng isang alipin
sa mga magsasaka upang siya ibigyan mula sa bunga ng ubasan, subalit binugbog siya ng mga magsasaka, yung isinugo, at pinaalis na walang dala. Nagsugo siya ng isa pang alipin, subalit ito'y kanilang binugbog din at hiniya at pinaalis na walang dala. At nagsugo pa siya ng ikatlo, ito ay kanilang sinugatan at pinagtabuyan. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon ng ubasan, anong gagawin ko? Susuguin ko ang minamahal kong anak, baka siya ay igagalang nila. Subalit nang makita siya ng mga magsasaka ay sinabi nila sa kanilang mga sarili, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya upang ang mana ay maging atin. Kaya't kanilang itinapon siya sa labas ng ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan? Siya ay darating at pupuksain niya ang mga magsasakang ito at ibibigay ang ubasan sa iba. Nang marinig nila ito, sinabi nila, huwag nawa mangyari. Subalit tumingin siya sa kanila at sinabi, ano nga itong nasusulat? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siya naging batong panulok. Ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong ito ay magkakadurug-durug at dudurugin nito ang sinumang mabagsakan nito. So nakita po natin, no? At sa verse 19, pinagsikapan siyang pagbuhatan ng kamay sa oras na iyon ng mga iskriba at mga punong pari sapagkat nahalata nila na sinabi niya ang talinhagang ito laban sa kanila, subalit sila'y natakot sa taong bayan. So yun po ang huling-huling verse doon sa ating binasa. Ngayon mga kapatid, ito pong Lucas Kapitulo 20, nagsimula po ito roon sa tanong na ginawa sa ating Panginoong Jesucristo ng mga iskriba at mga punong pari, no? Patungkol sa kanyang otoridad at ginagawa niya yung pangangaral, pagpapagaling, at yung mga bagay na ginagawa ng Mesaya. So doon po nag-umpisa yan. Sa ating pag-aaral lagi ng talinhaga, lagi po natin binibigyan pansin. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ibinigay ang talinhagang ito? Nang sa gayon, maunawaan natin na kaya pala sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ito kasi ito ang gusto niyang malaman ng mga taong pinagsabihan niya ng talinhaga. Unang-una, sasagutin po natin yung unang tanong, no? Na palagi ang nakikita natin itong ganitong ng outline dun sa pag-aaral natin ng talinhaga, no? Dahilan ng talinhaga, bakit nga ba ito ibinigay? At nang sa gayon, malaman natin, no? Tingnan muna natin ang kasagutan natin dito, no? Ang dahilan ng talinhaga. Ito'y pagbibigay babala sa mga may paghatol na darating sa mga tumatanggi sa anak ng Diyos bilang Mesaya at tagapagligtas. Actually, itong talinhaga pa lang ito na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo at alam din ng mga tagapakinig na itong talinhagang ito ay para sa kanila, pagbibigay ito ng babala sa mga tao na tumatanggi sa ating Panginoong Jesucristo na may paghatol na mangyayari sa kanila balang araw. Kung ayaw nila kay Jesucristo bilang Mesaya at kanilang tagapagligtas, at patuloy silang tumatanggi rito, may paghatol na nag-aantay sa kanila balang araw. So yun po ang makikita natin sa talinhaga, no, sa kabuuan ng talinhaga at dun sa mga naunang eksena bago itong talinhagang ito. Na kung saan ang makikita nga natin dito sa Lucas 21 hanggang 2, isang araw samantalang tinuturuan ni Jesus ang mga taong bayan sa templo. Ito po yung masasabi natin mga huling linggo ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa Jerusalem na siya ng mga panahon na yun. At ipinangangaral ang magandang balita, lumapit ang mga pari at mga iskriba na kasama ang matatanda. Sinabi nila sa kanya, sabihin mo sa amin sa anong autoridad mo ginagawa ang mga bagay nito. O sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na ito? So actually, doon po nagsimula itong eksenang ito, mga minamahal, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtuturo sa templo, marami siyang mga tagapakinig, abay pumunta ba naman doon yung religious leaders na sinasabi natin ng kapanahon na yun, at tinatanong yung otoridad niya kung bakit siya nangangaral. Of course, alam naman natin ang nangyari dito, no? Sinagot niya rin ang tanong, yung tanong nila.
na malimit na ginagawa ito ng rabbi sa kanilang conversation. Kapag tinanong ka, sasagutin mo din ng tanong, yung tanong nila. Of course, hindi nila nalaman kung kaninong otoridad si Kristo nangangaral na namutawi kay Kristo, sapagkat hindi nila masagot yung itinanong sa kanila ng ating Panginoong Kristo kung kaninong otoridad nang galing yung pangangaral ni Juan Bautista. Tuloy po tayo. Lucas 20:16. Siya'y darating at pupuksain niya ang mga magsasakang ito at ibibigay ang ubasan sa iba. Nang marinig nila ito, ay sinabi nila, huwag nawa mangyari. No? Kasi naintindihan naman itong mga Hudyong ito na yung tinutukoy ng mga tao doon na magsasaka nung kapanahunan na yon, habang nagbibigay ng talinhaga ang ating Panginoong Kristo, walang iba kundi yung mga Hudyo na kausap niya. Itong mga Pariseyo at itong mga matatanda, itong mga puno doon sa templo, na makikita natin itong naging reaksyon nila nung sinabi ng ating Panginoong Kristo na ibibigay ang ubasan sa iba, o yung pamumuno sa ubasan sa iba. Tuloy po tayo. Sa verse 17, subalit tumingin siya sa kanila at sinabi, ano nga ito? Nasusulat, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siya naging batong panulok. Well, ano po ba ibig sabihin nito? Nabanggit ko po sa inyo kanina, babala doon sa mga tumatanggi sa ating Panginoon bilang Mesaya nila at tagapagligtas. Primarily, during the time, ang context po nito, yung mga Hudyong kausap ng ating Panginoon Kristo, yung mga religious leaders during that time na tumatanggi sa Kanya at ayaw sa Kanya. Dito, ang ginamit na ating Panginoong Kristong ilustrasyon, yung mga mason, no? Na yung bato na tinanggihan nila, yun pala ang pinakamagandang batong panulok na ginagamit pag nagtatayo ka ng istruktura o nagtatayo ka ng isang bahay. Yung batong tinanggihan nila, yung batong itinakwil nila, ito pala yung exalted stone na dapat siyang bato na masasabi nating panulok. Makikita po natin, no? Papasok pa rin dyan, no? Yung batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulok. Yung mga tagapagtayo, ayaw nila sa batong ito, pero ito ang natanghal na panulok na bato. Now, of course, it is referring to our Lord Jesus Christ. So nakita po natin yung kadahilanan kung bakit ibinigay ang talinhagang ito. And then, sa verse, sa number 2, ang nakapaloob sa talinhaga. Well, ano nga ba yung kwentong nakapaloob sa talinhaga na nais kong makita ninyo at maunawaan natin para at least ma-appreciate natin itong pag-aaral nito. Ano nga ba itong nakapaloob na kwento rito? Nabanggit ko po sa inyo kanina na ito po'y nakarecord sa Luke, no, yung Synoptic Gospel, Luke 20, 9-19, Mateo 21, 33-46, Marcos 12, 1 hanggang 12. Kaya kung babasahin nyo po ito, iba-ibang anggulo po ang binanggit dito ng mga ibanghilista ng mga sumulat. Kaya maganda pong malaman din ninyo, no, na kaya ito tinatawag na Synoptic Gospel viewing together. So, pinagsama-sama ko na po doon sa aking mga ginawang subpoints, yung mga nakapaloob rito sa Lucas, Mateo, at Marcos. Unang-una, nais ko po makita ninyo, ang kwento pong nakapaloob dito, may isang nagmay-ari ng isang lupa na nais magpatanim ng ubasan, no? So, meron siyang property at dito nais niyang tamnan ng ubasan. Alam niyo po ba kapag nagsimula ka magtanim ng ubas, bago pa lang, first time pa lang, no? Doon sa lupa mo, inaabot pa pala ito ng 5 years bago ka unang makaani, no? Mga 5 taon bago ka unang makaani. Well, pag naumpisahan na ito na maanihan, okay, magbe-benefit na po rito sunod-sunod. Yung hanggang sa nananatili itong ubasan na ito, hanggang sa mga ninununo mo, no? Yung mga maging inapo mo makikinabang dito pag ito'y nagsimula na masasabi nating magbigay ng bunga. Well, makikita natin itong lupa niyang ito, binakuran niya ito. Of course, kasi isa sa mga sinisira nga ng mga
asong gubat, yung ubasan, andyan yung mga hayop na pag-alagala na pwedeng pumasok ron, kaya kinakailangan bakuran to. Binakuran niya ang palibot ng kanyang ubasan, naglagay siya ng pisaan at toring bantayan. So dito po nag-invest, no? Nais ko makita ninyo, nag-invest po rito yung may maari ng ubasan. Lupa niya yon, naglagay siya ng toring bantayan, maaring pahingaan din ng mga magsasaka, naglagay siya ng mga bakod sa palibot nito, ay kung 10 hektarya ito or 3 hektarya, abay malaki-laki rin ang gugugulin mo rito pag ito'y binakuran mo, no? Naglagay din siya ng pisaan. Okay, kapag naani na yung ubas, no? Pinipisa po nila yan, ginagawa po nilang inumin. No, ipinagkatiwala to sa mga magsasaka. Ibig po sabihin, yung magsasaka ron mga tenant, no? Kumbaga meron silang share ng kikitain doon sa ubasan, or masasabi nating nagtatrabaho sa kanya, okay, or tenant na nangungupahan doon sa kanyang lupa, na maari meron silang profit sharing na mangyayari. Lupa niya yun at saka siya ang nag-invest doon at inupahan niya yung mga magsasaka, therefore may sweldo yung mga magsasaka ron. Ang tanong nga natin, saan nang gagaling ang sweldo ng magsasaka nito habang hindi pa sila nakakaani? Of course, galing yan doon sa may-ari, kasi siya nga ang nag-hire dito sa mga magsasakang ito. At umalis, pumunta siya sa malayong lugar. Nang panahon na ng anihan, nagsugo siya ng alipin upang makuha ang bunga ng kanyang lupa sa mga magsasaka. So dito na po na masasabi natin, dumating na yung anihan, maaring after 5 years, at meron silang isang magandang ani, abay inutusan niya yung alipin niya para kumuha naman ng tinatawag nating profit doon, or upa nung mga nangupahan sa kanya, o yung tubo nung kanyang lupa doon sa ubasan niya, na maaaring meron ng profit sharing na nangyayari dito. Ngunit minaltrato at sinakta ng kanyang sugo. Muli siyang nagsugo ng kanyang alipin, gayon din ang ganawa, at ang iba pinatay pa. So mapapansin nyo, no? Kung ikaw ang nag-uutos at ganito ang ginagawa mo, ganito ang ginagawa sa mga inutusan mo, abay talagang cargo de konsensya mo rin ito. Dahil inutusan mo ito, kahit alipin mo ito, tapos sinaktan, minaltrato, yung iba pinatay pa. And yet makikita pa rin natin, nagawa pa rin niyang mag-utos ng paulit-ulit. Sa kahuli-hulihan nga, ang kanyang isinugo ay ang kanyang anak na minamahal, sa pag-aakalang siya ay igagalang nila. So dito, ang inaakala nung nagsugo dun sa isinugo niyang kanyang anak, dahil anak ko ito, at igagalang tsak ako, igagalang tsak ang anak ko nito, na kasi ako ang may-ari ng lupa no? Pinagkaisaan ito ng mga magsasaka, patayin ang anak na tagapagmana upang mapasa kanila ang lupa. Kasi ganito po yan, maring iniisip ng mga magsasaka na dahil nga hindi pumupunta roon yung may-ari, patay na. At yung tagapagmana, yung anak, at siya na ang pumunta ngayon. At kapag nawala rin yung anak, of course, nasa batas ng mga Hudyo, na kapag wala na nagmimi-ari dun sa lupa, abay pwede nang angkinin ito nung gumagamit, nung yung magsasaka nung mga panahon na yon. So maari baka gano'n naging thinking nila, pag napatay nila itong tagapagmana, abay mapapasa kanila na itong lupang ito. Well, ang nangyari nga, napatay nila yung anak ng may-ari, pero pinatay din sila nung may-ari ng lupa, nung mismo yung may-ari ng lupa ay bumalik at pumunta rin sa kanilang lugar, at yung pag-aari niya, ibinigay niya sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng upa o ng bunga doon sa kanyang lupa. So yan po yung nakapakaikot na masasabi nating istorya dito sa nakita nating talinhaga, no? Patungkol sa magsasaka o yung mga tenants na magsasaka dun sa lupa na kung saan pag-aari ito ng isang tao. Now, nais ko makita nyo, ano ba ang kahulugan nito? Kanina nakita natin ang dahilan. And then nakita po natin yung kwento. Yung ikatlo, ano nga ba ang kahulugan patungkol sa mga magsasaka ng ubasan? Well, masasabi lang natin, nakahulugan dito, simple lang, kasi makikita nyo rin sa istorya. Hinahatulan ng Diyos ang mga taong tumatanggi sa kanyang anak
na sinugo bilang Mesiyas at tagapagligtas. Kasi alam naman natin doon sa istorya, mga minamahal, at alam din ng mga nakikinig sa kanya ng mga oras na yun, na mga Hudyo at mga religious leaders, na sila yung kumakatawan sa mga taong, sa mga magsasaka. At yung anak naman ang kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo. No? At makikita natin dito yung ginawa nila doon sa anak. At ito'y sinaktan at kanilang pinatay. Ito'y pagpapakita po ng pagtanggi sa inaalok ng ating Panginoong Jesucristo para makilala siyang Misaya at tagapagligtas. So ang kahulugan po niyan, hinahatulan ng Diyos ang mga taong tumatanggi sa kanyang anak na sinugo bilang Mesiyas at tagapagligtas. Now, pang-apat po, mga katotohanan at aral mula sa talinhaga patungkol sa mga magsasaka sa ubasan. No? Patungkol sa mga magsasaka sa ubasan. Anong mga katotohanan ang nais po nating makita rito? Unang-una, nais ko pong ipaabot sa inyo na kagaya nabanggit ko sa inyo kanina, nung mapakinggan po ito ng mga punong saserdote at mga Hudyo nung kapanahunan na yun, maging ng mga matatanda, naintindihan nila yung istoryang ito. Bakit? Kasi sa lumang tipan nga, na ang tinutukoy na ubasan, walang iba kundi ang Israel. Basahin po natin sa aklat ng Isaiah. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal na awit na aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Aking pinakamamahal ay may ubasan sa matabang burol. Kanyang binungkal iyon at inalisan ng mga bato at tinamnam ng piling puno ng ubas. Nagtayo siya ng isang toring bantayan sa gitna niyon at tumukay doon ng isang pisahan ng ubas. At kanyang hinintay na magbungang ubas, ngunit nagbunga ito ng ligaw na ubas. Now, tatalon po tayo sa verse 7. Sino po ba ang ubasan? Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel. At ang mga tao ng Juda at ang kanyang maligayang pananim at siya'y naghihintay ng katarungan, ngunit narito pagdanak ng dugo ng katwiran, ngunit narito pagdaing. So, maliwanag na ipinakikita ng mga talata sa Isaiah na ang ubasan na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo rito, walang iba kundi ang sambayan ng Israel. At yun ang makikita natin sa istorya, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Now, anong mga katotohanan ng makikita natin sa talinhagang ito? May 4 na bagay po akong naisabihin sa inyo na ebidensya naman, no, sa ating pinag-aaralan. Unang-una, nais ko pong makita ninyo yung pribilehiyong mula sa Diyos. Pansinin niyo, no, dahil naintindihan nga ng mga Hudyo na sila yung tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo, at kaharap na nila yung Mesaya, sa Biblia makikita natin the privileged people that in our world, lalo na nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, walang iba kundi ang mga Hudyo. Bakit? Kasi sila hinirang ng Panginoon at pinili ng Diyos sa kadami-dami ng mga tao nung kapanahunan na yun, sila ang piniling bayan at bansa. Alam ni Apostol Pablo yan at alam din sa Biblia yan. Roma 2, Kapitulo 17 hanggang 20. Sabi rito, ngunit kung ikaw na tinatawag na Hudyo ay umaasa sa kautusan at nagmamalaki sa Diyos at nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa naturuan ka ng kautusan. At makikita natin dito na tagasaway, sabi rito, nagtitiwala ka sa sarili na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, isang ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga hangal, guro ng mga bata, taglay sa kautusan ng pinakadiwa ng kaalaman at katotohanan. Isipin mo yung pribileyo na meron sila bilang mga Hudyo, no? Na masasabi natin, wala ang ibang tao sa mundo. Okay? At sinabi pa ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma Kapitulo 4, talatang 5, sila yung mga Israelita na nasa kanila ang pagkupkop
at ang kalulatian at mga tipan at ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako. Sa kanilang mga patriarka at sa kanila nagmula si Kristo ayon sa laman na siya'y nangingibabaw sa lahat, Diyos na mawalhati magpakailanman. Binigyan sila ng kautusan, binigyan sila ng gabay, kilala nila ang Diyos, kinikilala sila ng Diyos bilang mga pinili. At ang pinili ng Diyos na ipanganak ang kanyang bugtong na anak, Diyos na nagkatawan tao sa lupa ay walang iba kundi ang isang Hudyo. Well, privileged people ito. Kaya nga lang nakakalungkot sa mga tao nito, bagamat privileged people sila, tinanggihan nila ang pagpapalang ito ng Diyos. Alam niyo tayo mga Pilipino, may pribileyo rin tayo mula sa Diyos, lalo-lalo na sa ating kapanahunan. Na masasabi natin may mga teknolohiya na kung saan sa Pilipinas meron tayong kalayaan, makapagbasa ng Biblia, makapakinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. At maaari, kung iisipin mo bilang isang tao, kumpara sa ibang mga bansa, we are privileged people here. Na sa ibinigay ng Diyos sa atin na mga pagpapala, hindi lamang sa physical na aspeto, kundi pati sa spiritual na aspeto ng buhay, abay pwedeng yumaman ang ating pagkaalam patungkol sa Diyos. Kaya we should grab that privilege and opportunity and we should thank God for that, no, sa mga bagay na ibinigay niya sa atin. Ang mga Hudyo ng kapanahunan na yon, ipinakikita ni Apostol Pablo that they are a privileged people. They are chosen by God at makikita natin na ang Messiah, Diyos na nagkatawan tao, pinili ang laing Hudyo. Ito ang isa sa makikita nating katotohanan dun sa istoryang ito, na kung saan kaharap ni Kristo yung mga Hudyo, the religious leaders of that day, na pwede naman nilang makilala ng gusto si Kristo kung titignan nila na maigi yung lumang tipan at mailalapat nila yung mga bagay na sinabi sa lumang tipan sa nakikita nila harap-harapan na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At masusumpungan nila na ito nga ang tunay na Mesaya, ang tagapagligtas ng sanlibutan. That is the privilege that was given to them. Pangalawa, nais kong makita ninyo yung pagtanggi sa Diyos. Andyan meron silang pribileyo, and yet makikita naman natin, they do not grab this privilege that God has given to them. Pero tinanggihan nila yung alok ng Diyos sa kanila. Ano yun yung mga talata na yun? Tignan po natin sa Lucas 20, 1 hanggang 2. Isang araw samantalang tinuturuan ni Jesus ang mga taong bayan sa templo. At ipinangangaral ang magandang balita. Lumapit ang mga pari at mga iskriba na kasama ang matatanda. At sinabi sa kanya, sabihin mo sa amin, sa anong otoridad ginagawa ang sa anong otoridad mo ginagawa ang mga bagay nito o sino ang nagbibigay sa iyo ng otoridad na ito? So dito pa lang sa tanong nila, sa disenyo pa lang ng tanong, makikita mo na gustong sabihin itong mga taong ito, itong mga religious leaders of that time. Wala kang kay na mangaral sa mga tao at magturo sa mga tao. Kami lang. Kaya kino-question yung otoridad niya. Kung saan ang hindi naman kasi graduate si Kristo ng rabbinical school Pero alam natin, Diyos na nagkatawan tao siya, ang kanyang otoridad ay mula sa Diyos Ama na nasa langit, sa mga gawa na meron siya, na nagpapatotoo patungkol sa kanya. At sa mga tao, no, na nakakatunay na nakakilala sa kanya bilang tagapagligtas. Now, nais kong makita ninyo, sa 13 hanggang 14, pagkatapos ay sinabi ng Panginoon ng ubasan, anong gagawin ko? Susuguin ko ang minamahal kong anak? Baka siya igagalang nila. Subalit, nang makita siya ng mga magsasaka, ay sinabi nila sa kanilang mga sarili, itong tagapagmana. Patayin natin siya upang ang mana ay maging atin. So dito sa napakagandang ilustrasyong ito na ginawa ng ating Panginoong Kristo, malalapat natin ito sa nangyari sa ating Panginoong Kristo. Makikita natin yan doon sa sinabi sa aklat ng 1, Kapitulo 1 hanggang 11, no? Sinabi ron, pumunta siya sa sariling kanya, sariling tahanan, at siya hindi tinanggap ng sariling bayan. Well, dagdagan pa natin, no?
Bukod pa ron sa Luke 20:13 hanggang 14, nais kong makita ninyo yung sinabi pa rito sa Lucas 27. Subalit, tumingin siya sa kanila at sinabi, ano nga itong nasusulat? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siya naging batong panulok. So kanina makikita natin yung pagtanggi. Ang illustration na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo doon, yung magsasaka ng ubasan, tinanggihan yung anak ng may-ari ng ubasan. Dito naman, makikita natin, may kinalaman sa isang tagapagtayo ng bahay or isang mason na yung batong kanyang itinakwil or tinanggihan at ayaw niyang gamitin, ito pa yung batong naging panulok. No? Batong panulok na napakahalagang bato kapag ikay nagtatayo ng istruktura nung kapanahonan na yun. Yung tinatawag nating cornerstone, batong panulok. And then makikita natin na kung paano tinanggihan ng ating Panginoong Jesucristo to the point na siya nga ay pinatay. Now, let's move sa John 5:22-23. Ang ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol upang parangalan ng lahat ang anak, na gaya rin ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama na sa kanya'y nagsugo. So napakaliwanag nun mga kapatid, no? Na kasi sa ating kapanahunan maraming kumikilala sa Diyos Ama na Diyos. Pero sa kanyang anak na si Jesucristo, hindi nila kinikilalang kapantay ng Ama. Hindi nila kinikilalang Diyos. Inaalis nila yung karangalan na yon ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, kung hindi mo pinararangalan ang anak katulad ng ginagawa mong pagpaparangal sa Ama, abay hindi ka rin nagpaparangal sa Ama. Bakit? Kasi kung ano yung pagpaparangal na ginagawa mo sa Ama, dapat ganun din ang pagpaparangal na ginagawa mo sa anak. Bakit mo tinatanggihan yung bagay niyan? And then, sa John chapter 5:39-40, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sapagkat iniisip nyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. So nakita natin mga kapatid, no? Yung pribileyo na meron ng isang tao na makilala ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan upang ang tao makakilala sa Kanya. Pangalawa, yung pagtanggi ng tao sa Diyos. Well, lapat na lapat itong sitwasyong ito at itong talinhagang ito sa naging ugali ng mga Hudyo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero nais ko sabihin sa inyo, hindi lang naman Hudyo ang ganyan ang ginagawa sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit tayong mga hintil. Okay? Hindi natin kinikilala si Kristo na siyang Mesaya, manunubos at tagapagligtas ng ating buhay. Hinihimo kita, ikaw na tagapakinig, kung hindi mo pa kilala sa Jesucristo. Mula sa Biblia, makikita mo ang kanyang kalagayan at ang kanyang katangian at ang kanyang kalikasan na ipinakikilala siya, Diyos na nagkatawang tao, upang maging tagapagligtas natin at upang iligtas tayo sa kabayaran ng kasalanan. Walang iba kundi ang kamatayan. Tuloy po tayo. Ikatlong bagay nais kong makita ninyo. Nakita natin kanina yung pribilehyo mula sa Diyos. Pangalawa, yung pagtanggi sa Diyos. Pangatlo, yung pagpapahinuhod ng Diyos. Alam niyo ba ang Diyos natin matiisin? Mapagpahinuhod siya sa mga makasalanan. May mga ganitong talata tayo makikita sa Biblia. Gagamitin ko po yung Mark, no? Mark chapter 12:2-3. Nang dumating kapanahunan, nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang kunin sa kanila ang kanyang bahagi mula sa mga bunga ng ubasan. Ngunit siya'y kanilang sinunggaban, binugbog, at pinalis na walang dala. And then, siya'y muling nagsugo sa kanila ng isa pang alipin, at ito'y kanilang pinalo sa ulo at nilait. Verse 5, nagsugo siya ng isa pa, at ito'y kanilang pinatay, gayon din sa marami pang iba. Binugbog ang ilan at ang iba'y
pinatay. Pansinin mo itong pagpapahinuhod ng may-ari na lumalarawan sa ama. Padala siya ng padala ng mga sugo. No? Bakit hindi nilang siya ang pumunta upang kastiguhin itong mga to? Pero nagpapakita kasi ito ng pagpapahinuhod ng Diyos at pagtitiis ng Diyos sa mga makasalanang taong katulad natin na patuloy na lumalaban at tumatanggi sa Diyos. Mark 12:6, mayroon pa siyang isang minamahal na anak na lalaki. Sa kahuli-hulihan, siya ay kanyang sinugo sa kanila na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Ito yung paniwala nung nung nagsugo Pag nakita nila itong anak ko, igagalang nila ito. Well, alam naman natin nangyari. Pinatay yung kanyang anak. Roma 2:3-4. Inaakala mo ba ito? O tao na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay? Gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos. Actually, sinasaway ng Panginoon ng Diyos dito yung mga tao na masasabi natin katulad ng mga Hudyo na nakakaalam ng kautusan, na napakabilis nilang humatol sa mga pagano at sa maling pamumuhay nito. Sila rin naman gumagawa ng ganun. Verse 4, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan. Pagtitiis at pagtsatsaga, hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So dito makikita natin yung kabutihan, pagpapahinuhod ng Diyos, kung bakit hindi pa niya ibinubuhos yung kanyang hatol sa mga taong tumatanggi sa kanya. And then, Roma 9:22. Ano nga kung sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis na may pagtsatsaga sa mga kinapopuotan niya na inihanda para sa paggawasak. Dito makikita niyo yung pagtitiis ng Diyos sa mga kinapopuotan niya. Hindi yan yung tipong nagkasala ka, isang makasalanang tao, bigla ka kagad na hinatulan ng Diyos. Hindi po. Makikita natin habang patuloy na ang tao'y lumalaban sa Diyos, patuloy na nagtitiis ng Diyos, hanggang sa dumating ang panahon, nung kanilang paghatol. Araw-araw na hinahamak siya ng mga makasalanang tao. Araw-araw na sa pamagitan ng kanilang mga gawa, ginagawa nila yung paglaban nila at pagtutol nila sa Diyos. Pero makikita natin mga kapatid, ang Diyos patuloy na pinagtitiisan sila. Isa pa pong talata, 2 Pedro 3:9. Hindi mabagal ang Panginoon patungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig ang sinuman ay mapahama, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ito yung wish ng Diyos na sana'y lahat ay dumating sa pagsisisi. Kaya hindi pa niya binubuhos yung hatol sa mga makasalanang tao. Kaibigan, kung na-realize mo na ang pagiging makasalanan mo at hindi mo maililigtas ang iyong sarili, lumapit ka sa tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ililigtas ka niya at bibigyan ka niya ng kapatawaran ng iyong kasalanan at bagong buhay. Mateo 23:29-35, pansinin niyo rito. Kahabag-habag kayo, mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at pinapalamutian ninyo ang mga bantayog ng mga matuwid. At sinasabi nyo, kung nabuhay sana kami sa mga araw ng aming mga ninuno, hindi kami makikinabang o makikibahagi sa kanilang dugo ng mga propeta. Pero alam naman natin, sabi nga ng ating Panginoon Kristo, kayo yung mga anak-anak ng mga nag-persecute sa propeta ng panahon na yun. Mateo 23:29-35. Kaya't kayo'y nagpapatotoo na rin laban sa inyong sarili, na kayo mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang. Kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makakatakas sa kahatulan sa impyerno? Tuloy po tayo.
Kaya't narito nagsusugo ako sa inyo ng mga propeta, ng mga pantas, at mga eskriba, na ang iba ay sa kanila inyong papatayin at ipapako sa krus, at ang iba naman inyong hagupitin sa inyong mga sinagoga at inyong uusigin sa bayan-bayan. So makikita natin, through the history of the nation Israel, ang Diyos naglalabas ng mga propeta. Ang Diyos naglalabas ng mga sugo sa kanila upang ipangaral, ipaalala, sabihin ang mensahe ng Diyos at ang babala ng Diyos. And yet, ito ang sukli ng Diyos, ito ang sukli nila sa Diyos. Patayin yung kanyang mga lingkod. Saktan yung kanyang mga lingkod. Baliwalain ang mensahe ng kanyang mga lingkod. Saan pa hantong yan, mga kapatid? Kung ganun din ang makikita natin. Nakita po natin, una, yung pribilehyo mula sa Diyos. Pangalawa, yung pagtanggi sa Diyos. Pangatlo, yung pagpapahinood ng Diyos. Pang-apat po, magtatapos tayo sa paghatol ng Diyos. Ano pong sinabi dito? Lucas 20:16-17. Doon pa rin tayo sa balik sa istorya. Siya'y darating at pupuksain niya ang mga magsasakang ito at ibibigay sa ubasan ibibigay ang ubasan sa iba. Nang marinig nila ito, no? Makikita natin dito yung tagapakinig ng mga Pariseo, tagapakinig ng mga iskriba, tagapakinig ng mga matatanda, tagapakinig ng mga punong pari. Nang marinig nila ito, ay sinabi nila, wag nawa mangyari. Ibig sabihin, aalisin sa kanila, no? Yung otoridad, yung pampumumuno doon sa bayang Israel. At nangyari naman yan, mga kapatid. Yung system ng priesthood sa Israel noong AD 70, nawala na po yan. Yung templo, nagiba po yan. During AD 70, the siege of Jerusalem. Subalit, tumingin siya sa kanila at sinabi, ano nga itong nasusulat? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulok. Verse 18, pansinin niyo po, ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong ito ay magkakadurug-durug. At dudurugin ito ang sinumang mabagsakan ito. It is speak of judgment na gagawin ng batong panulok. No? At ang makikita natin, para saan itong mga judgment na ito? Sa mga tao na patuloy na tumatanggi sa alok ng kaligtasan ng Mesaya. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na siyang namatay, inilibing at nabuhay na muli para sa atin. Basahin po natin sa Mateo 3, 8-9, sabi ni John the Baptist, mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. At huwag ninyong sabihin, sabi niya sa mga Hudyo ng kaparangonan na yon, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Verse 10, ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihahagi sa apoy. So makikita natin si John, may message of hope in the same time, may message of judgment. Tuloy po tayo. John 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi, ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. E ano ba yung mga sinabi ng ating Panginoon Kristo? Patungkol sa kaligtasan. Patungkol sa pagsunod sa Kanya. Napakarami, mga kapatid. 2 Thessalonians 1:8, na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Andyan, makikita po natin yung judgment. At yung huling-huli, 2 Pedro 3:6-7, na sa pamamagitan din ito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig, ay nagunaw. At nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng ganoon din salita ng Diyos, ang kasalukuyan langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inalalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Mga kaibigan, makikita po natin may paglipol. May paglipol sa mga masasamang tao, may paglipol sa mga hindi kumikilala sa Diyos, may paglipol sa mga taong tumanggi sa alok ng kaligtasan ng Diyos.
bilang mga anak niya na sumusunod sa Diyos, magpatuloy po tayo magpaalala sa mga tao ng mga katotohanan ito. Na makikita natin sa mga talinhaga na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, yung babala na merong darating hatol dun sa mga tao na patuloy na tumatanggi na si Jesus ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal. Muli, naway naunawaan po natin ang pag-aaral natin ng talinhaga patungkol sa mga magsasaka sa ubasan. Nananalangin ako na magpatuloy tayo sa pagiging matatag bilang mananampalataya. Magtiis tayo sa kinakaharap nating sitwasyon sa buhay at patuloy tayo magpaalala sa mga tao na meron tayong pag-asang buhay kay Kristo Jesus. Magandang gabi po sa inyo. Manalangin na po tayo, mga kapatid. Ama naming Diyos na nasa langit, Ikaw na buhay na Diyos, nakilala namin at patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa aral na ipinaabot mo sa amin sa gabi ito. Salamat din po, Panginoon, nakita namin ang pribileyo na ibinibigay mo sa mga tao. Ganon din yung pagtitiis na ginagawa mo at pagpapahinuhod mo. Bagamat nakikita namin maraming mga tao tumatanggi sa iyo bilang tagapagligtas. Ngunit kapag ang mga taong ito hindi nagbago sa kanilang direksyon, balang araw makakatikim sila ng iyong paghatol, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, tawagin mo ang iyong mga pinili, iligtas mo sila, makapakinig sila ng Ebanghelyo, at tanggapin nila si Yesu Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat po, O Diyos, sa gabi ito. Umaasa po ako na muling kumilos ka sa aming iglesia, Marikina Valley Bible Baptist Church, O Lord, at muling itaguyod mo, Panginoon, ang aming gawain sa pagsisimula, Panginoon, ng malaya ng pagsamba. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid.